gozaimasu! Ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano magsalita ng basic Japanese. Simulan na po natin! Ito po ang ating basic pattern sa Japanese. N1 wa, N2 desu. Ano pong ibig sabihin nito? Sa Tagalog po, ang ibig sabihin nito, si N1 ay N2. Pero bago po natin yung pag-usapan, isa-isahin po muna natin kung ano po ang mga role ng bawat character dito sa ating gagawing sentence. Okay. Ang mga N po dito sa N1 at N2, sila po yung tinatawag natin na noun. Ang mga noun po, pwede pong pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar, edad, taon, at kung ano-ano pa. Okay. So, ang ating pong N1, siya po yung ating topic. Siya po yung ating pinag-uusapan. Ang wa po, siya po yung ating topic marker. Lagi po siyang kasama ng ating topic. For example, mag-isip ka ng gusto mong pag-usapan at sundan mo ng wa, meron ka na pong topic. Topic marker. Kung napapansin nyo, ang ha po, ang ha ay nakasulat sa salitang hiragana na ang basa ay ha. Pero kapag po ito ay particle, binabasa po natin siya as wa. Okay, ang N2, siya naman po yung ating statement about dun sa ating topic. Statement. O yung ating pong description about dun sa ating topic. Ang des po, siya po ay laging kasama ng ating noun dahil po ang noun na may kasamang des ay nagsisilbi pong predicate o yung statement nga po about dun sa ating topic. Lagi po siyang magkasama ha. Tapos po, ang des, isa din po siyang linking verb o copula na ang ibig sabihin ay is, are, yan po. Ang des ay nagsisilbi rin pong paggalang dun sa iyong kausap. For example, sa atin is po at opo. Okay, ito na po yung ating pattern, yung N1 wa, N2 des, at magbibigay na po ako ng example. Ulitin ko lang po, ang ating N1 is ang ating topic. Ang topic marker po ng ating topic ay wa. Ang ating pong statement is yung ating N2. Kailangan po kasama po niya lagi yung des para po mabuo yung ating statement dun sa ating topic. Okay, ang sample natin, ako si Prince. So, ang topic po natin dito is ako. Ang aking pong statement ay yung pangalan ko na Prince. Sa Nihongo, ang ako po ay watashi. Watashi. Ang pangalan ko po, Prince. Nakasulat po ang aking pangalan sa katakana dahil po ito ay hiram lang po na salita. Any foreign word po ay nakasulat po sa katakana. Ito po yung katakana. So ngayon, bubuuin na po natin siya sa sentence ng Japanese. Okay, dahil meron na po tayong N1, ito po yung ating N1, tapos ito po yung ating N2. Para mabuo po natin ang ating sentence, kung meron na po tayong N1 at N2, kailangan po natin syempre ng particle. At ang particle po ng ating topic is wa. Wa. Ang particle naman po ng ating statement, para po mabuo yung ating statement, is yung des. Des. Pero ang basa po natin dyan ay des. Silent po yung U. Des. Diba po? Ganyan lang kasimple. Watashi wa prince desu. Watashi wa prince desu. So, ako si Prince. Another example. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Ang aking pong topic ulit is ako. Ito po yung topic natin. Siya po yung ating N1. At ang statement natin is Pilipino. Okay, ang ako po ulit sa Japanese ay watashi. Tashi.
Ang Pilipino naman is Piripinjin. Piripinjin. Paano po pala natin makukuha yung ating nationalities? Ganito lang po yan. Name of country plus Jin. Pangalan po ng ating country, ang Philippines po sa Japanese ay Piripin. Piripin plus Jin. Ang Jin po, ang ibig pong sabihin nito is tao. Kaya po pag pinagsama natin yung pangalan po ng country at saka po ng Jin, tao ng bansang ito. So, ito po yung ating nationalities. Ang Philippines, Piripinjin. Kapag po Amerika, ang Amerika po sa Japanese is Amerika din po. Amerika plus Jin. America Jin. Ibig sabihin, American. Ganun lang po para po natin makuha yung ating nationality sa Japanese. Okay, ngayon balik na po tayo sa ating sentence. Kailangan na po nating buuin itong ating sentence sa salitang Japanese. Gamit po ang ating pattern na N1 wa, N2 des. Okay, ako ay Pilipino. Watashi, ang ating topic, kaya ang ating pong particle na ilalagay ay wa. Ito po. Ang ating topic marker sa ating pong topic ay wa. At yung ating pong statement, kailangan po natin buuin gamit ang des. Okay. Watashi wa Piripinjin desu. Watashi wa Piripinjin desu. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Watashi wa Piripinjin desu. Another example. Si Miss Maria ay estudyante. Si Miss Maria ay estudyante. Ang ating pong topic ay si Miss Maria. Ang ating pong statement ay estudyante. Paano po natin sasabihin sa Japanese ang Miss at Mr.? Ganito lang po yan. Okay. Pangalan po, tapos san. For example, ang pangalan niya is Maria. Dagdagan natin ng san equals Maria-sang. Miss Maria. Maria-sang, Miss Maria. Ang san po is Mr. o kaya Miss ang ibig sabihin po niyan sa atin. Ang san po, hindi po natin siya pwedeng idugtong sa sarili nating pangalan ha. Sa ibang tao lang po natin siya pwedeng idugtong. Okay. So, si Miss Maria sa Nihongo ay Maria-san. Ang estudyante ay Gakusei. Gakusei. Okay, bubuuin na po natin siya. Ngayon po, ang ating topic ay si Miss Maria, kaya po ang ating pong particle sa ating topic ay wa. Ang ating pong statement ay Gakusei. So, para po mabuo natin yung statement natin, kailangan po natin ng particle na des. Okay. Si Miss Maria ay estudyante. Maria-san wa Gakusei desu. Maria-san wa Gakusei desu. Di po ba madali lang? So, gagayahin lang po natin tong ating pattern na N1 wa, N2 des at makakabuo na po tayo ng sentence. Ulitin ko lang po, ang ating pong N1 is yung topic, ang ating pong topic marker is wa, tapos po ang ating 2, ang N2 po natin, na may kasamang des, siya po yung ating statement about dun sa ating topic. Ang ating pong next pattern is N1 wa, N2 ja arimasen. Ang ibig sabihin po nito is si N1 ay hindi si N2 or N1 is not N2. Okay.
Si N1 daw ay hindi si N2. Kabaligtaran po siya nung ating pattern kanina. Kabaligtaran po ng des is ja arimasen. Ja arimasen. Ngayon, magbibigay po tayo ng isang example. For example, ako ay hindi estudyante. Okay, ako ay hindi estudyante. Okay. Ang ako nga ulit sa Japanese ay watashi. Ang estudyante sa Japanese ay gakusei. Okay. Watashi. Ang estudyante ay gakusei. Gakusei. So, pag po binuo natin sa ating pong pattern, ang ating pong topic dito is ako, ang aking pong statement ay hindi estudyante. So, bali, watashi wa gakusei ja arimasen. Watashi wa gakusei ja arimasen. Ako ay hindi estudyante. Watashi wa gakusei ja arimasen. Okay, another example. Sasabihin natin na ako ay hindi Amerikano. Yan. Ako ay hindi Amerikano. So, paano po natin yung sasabihin sa Japanese? Ang ating pong topic ulit is ako. Ang ating pong statement ay hindi Amerikano. Hindi Amerikano. Kaya po, di ba yung kanina, sinasabi ko sa inyo, hindi po natin pwedeng tanggalin yung de sa dulo at saka yung itong ja arimasen kasi po, doon po nakabase kung ano po yung ating statement about dun sa ating topic. Okay. Ako ay hindi Amerikano. Ang ako ulit sa Japanese ay watashi. Tapos ang ating pong Amerikano is, tinuro ko sa inyo kanina, Amerikajin. Amerikajin. So ngayon, pag binuo natin, watashi wa Amerikajin ja arimasen. Watashi wa Amerikajin ja arimasen. Di po ba madali lang? Ngayon naman po, ituturo ko sa inyo kung paano magtanong sa Japanese. Pag po tayo magtatanong, dadagdagan po lang natin siya ng ka sa dulo yung ating sentences. Gaya po nito. Ito po, statement pa po to ha, hindi pa po tayo nagtatanong dito. Si Miss Maria ay estudyante. Sa Japanese, Maria-san wa gakusei desu. Ngayon, paano kung magtatanong na tayo? Kung si Miss Maria ba ay estudyante? So, dadagdagan lang po natin siya ng ka sa dulo. Ka sa dulo. Eto, ulitin lang po natin. Maria-san wa gakusei desu ka? Nang ibig sabihin ay, si Miss Maria ay estudyante ba? Si Miss Maria ay estudyante ba? So ngayon, ang question po natin is answerable by yes or no. Maria-san wa gakusei desu ka? Maria-san wa gakusei desu ka? Kapag oo po, sa Nihongo is, ang oo sa Nihongo ay hi or hi. Kapag po hindi, sa Nihongo, iye, iye or iye. Yan. So ngayon po, sasagutin na natin. Maria-san wa gakusei desu ka? Si Miss Maria ay estudyante ba? Okay. Pag sasagot tayo ng hi, ng oo, hi,
gakusei desu. Hai, gakusei desu. Oo, siya ay estudyante. Hai, gakusei desu. Paano naman kapag hindi? Iie, gakusei ja arimasen. Iie, gakusei ja arimasen. Nakukuha niyo po? Ito pong pangalan ni Miss Maria, hindi ko na po siya idinagdag kasi po, obvious naman po na siya yung ating pinag-uusapan. So, kung ang sagot nyo lang is oo o hindi, idugtong nyo lang po kung ano po yung statement na tinatanong nyo about dun sa ating topic, pero tatanggalin po natin yung ka sa dulo kapag sasagot na tayo. Kaya ang sagot natin ay hai, gakusei desu, o kaya ay iie, gakusei ja arimasen. Kanina po, nagtanong po tayo about dun sa statement, di ba? Pag nagtatanong, gagamit lang po tayo ng ka sa dulo. Para po malaman natin kung yung statement ba is tama or mali. So, dito naman po sa ating pong susunod na topic, question with interrogatives. So, magtatanong po tayo gamit po yung interrogatives. Ano po ba yon? Ito po yung mga sino, ano, bakit, at kung ano pa. So, ang example po natin is, ang taong iyon ay sino? Or, who is that man? Or, who is that person? Okay. Ang that person o ang taong iyon sa Nihongo ay ano hito or ano kata. Ang ano kata is polite form ng ano hito. Sino naman is dare o kaya donata. Ang donata is polite form din po ng dare. Pag magtatanong po tayo, wag po natin ulit kakalimutan yung ka sa dulo. So, ito po yung ating sample. Ang taong iyon ay sino? Ang taong iyon ay sino? Sa Nihongo, ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Ang ating pong question is donata, yan po yung ating interrogatives na sinasabi. So, ang tanong po natin is donata or sino. So, ang hinahanap po natin is tao o pangalan po ng tao. For example, ang pangalan po ng taong iyon ay si Mr. Yamada. Ang isasagot po natin is ano kata wa? Tapos yung pangalan, for example, si Yamada. Yamada-san desu. Yan po. Pag po tayo sasagot, ano kata wa? Yamada-san desu. So, tatanggalin na po natin yung question na ka sa dulo. Tapos po yung ating pong interrogatives ay pinalitan po natin ng sagot. Pwede rin po tayong sumagot ng Yamada-san desu. Yamada-san desu. Or, pwede rin po yung ano kata wa? Yamada-san desu. Kung gusto mo mas mahaba yung sentence mo. Another example is, Mr. Miller, ilang taong ka na? Okay, ilang taong ka na? Ang ilang taong ka na sa Japanese or how old is nansai. Nansai. O kaya ay oikutsu. Oikutsu. Ang oikutsu, polite form po siya ng nansai. Okay. So, sa Nihongo, Mira-san wa nansai desu ka? Mira-san wa nansai desu ka? Huwag po natin kakalimutan yung ka sa dulo pag nagtatanong tayo. So, dahil po ang ating question is interrogative na nansai, ang hinahanap po natin ngayon ay edad. Ngayon, paano po ba natin sasabihin ang edad natin sa Nihongo? Ganito lang po yan. Halimbawa, number po ng edad mo, number plus sai. For example, ako ay 30 years old na. 30 years old
30 years old. So, ang 30 sa Japanese ay sanju. Sanju. Plus sai, sanjusai desu. Watashi wa sanjusai desu. Ako ay 30 years old. So, ngayon, tinatanong natin kung ilang taon na si Mr. Miller. Mira-san wa nansai desu ka? So, ito lang po ang papalitan natin. Tapos, tatanggalin po natin itong ka sa dulo pag sasagot tayo. So, for example, si Mr. Miller ay 40 years old na. For example, 40 years old. Ang 40 po sa Japanese is yonjusai. Yonjusai. Okay. So, sasagutan na po natin to. Nansai desu ka? Dito natin ilalagay ang yonjusai desu. Yan. Yonjusai desu. Si Mr. Miller, ilang taon na? Mira-san wa nansai desu ka? So, ang edad po ni Mr. Miller is 40 years old. Yonjusai desu. Sa pagsasabi po pala ng edad natin, ang number 1 po at ang 8 at 10 ay special. 1, 8, at 10 special. Ang 1 po, ang base sa kanya is isai, hasai, jusai, or jisai. For example, ikaw ay isang taong gulang. Isai desu. Kung 8 years old ka na, hasai desu. Kung ikaw naman ay 10 years old, jusai desu o kaya jisai desu. Okay. Pag alimbawa naman na ikaw ay 11, ju-isai. Pagka 18, ju-hasai. So, yun po yung special natin dito po sa sai. Ang question po na ginagamit natin is nansai. Ibig sabihin, what old? Ang susunod na ituturo ko sa inyo ay ang paggamit ng mo. Noun, mo. Na ang ibig sabihin ay also sa atin ito ay rin o kaya din. Okay, ang mo po ay idinadagdag natin sa topic instead na wa kung ang ating pong statement about dun sa ating topic ay same ng sa naunang topic. Gaya po nitong example natin. Si Mr. Miller ay isang guro. Sa Nihongo, Mira-san wa sensei desu. Mira-san wa sensei desu. Okay. Si Mr. Miller daw ay sensei. Ngayon, o isang guro. Ngayon, sasabihin po natin na si Miss Maria ay isa din pong guro. So, dito na po natin gagamitin yung mo. Si Miss Maria ay isa ding guro. Si Miss Maria ay isa ding guro sa Nihongo. Mira-san mo sensei desu. Mira-san mo sensei desu. Kung napapansin niyo po, pinalitan po natin yung particle na wa ng mo. Kasi po, yung ating pong statement about po sa ating topic ay same din po ng statement dun sa ating naunang topic. Note, ang sensei po, hindi po yung ginagamit sa pag sinasabi po natin yung ating pong sariling profesyon. For example, ako po ay guro, hindi ko po pwedeng sabihin na watashi wa sensei desu. Ang pwede ko pong gamitin is kyoshi. 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 Ang ibig din pong sabihin ng kyoshi ay teacher. So, watashi wa kyoshi desu. Watashi wa kyoshi desu. Turo ko po sa inyo ang bagong pattern natin. N1 no N2. N1 no, N2. Ang no po, ginagamit po natin yan para i-connect po ang dalawang noun. Sa Tagalog, ang no is nang o kaya sa English ay of.
Dito po sa ating lesson 1, ang ating pong N1 is pwede pong organization or name ng group, kagaya po ng mga pangalan ng company, o kaya po ay school, kung saan po yung ating N2 is belong. For example, ang ating pong N1 is IMC company. Ang IMC po, pangalan po yan ng company, at ang ating N2 is empleyado. Sa Japanese, shain. Shain. So, ngayon, pagkukunikin po natin yan. So, paano po natin sasabihin na empleyado ng IMC? Empleyado ng IMC. Ang ating po munang N1 is IMC. IMC. Ang ating pong pang-connect is no. Ang ating pong N2 is shain. Shain. Na ang ibig sabihin ay empleyado ng IMC or IMC's employee. Okay, gagamitin na po natin siya sa isang sentence. For example, si Mr. Miller ay empleyado ng IMC company. So, ang topic natin si Mr. Miller, di ba? Kaya po ang ating particle ay wa. Ang ating pong particle wa. So, Mira-san wa IMC no shain desu. Mira-san wa IMC no shain desu. Si Mr. Miller ay empleyado ng IMC company. Di po ba? Madali lang. Ngayon po, magbibigay po ulit ako ng another example dito po sa ating pattern na N1 no, N2. Ulitin ko po, ang no po ginagamit natin to connect po noun. To connect noun. Okay, ang N1 po natin dito sa ating lesson is siya po yung organization or name ng group kung saan po bilong si N2. Ating pong sentence ay si Mr. Miller ay estudyante ng Sakura University. Ang ating po ditong organization or name ng group is Sakura University. Ang Sakura po, pangalan po siya ng isang university. Kung saan po, bilong po si Mr. Miller na isang estudyante. So, ngayon, ang pagkukunikin po natin is Sakura University at estudyante. Paano nga po ulit natin sasabihin na estudyante ng Sakura University? Ang ginagamit natin na particle to connect noun is no. No. Yun po, pagkukunikin po natin ang ating noun 1 at ang ating noun 2. Ang ating pong noun 1 is Sakura University. Sa Nihongo, Sakura Daigaku. Ang ating pong noun 2 is student. Sa Nihongo, Gakusei. Pag pinag-connect po natin ito, estudyante ng Sakura University. Sa Nihongo, yan. Sakura Daigaku no Gakusei. Sakura Daigaku no Gakusei. Estudyante ng Sakura Daigaku. Okay. Itatranslate na po natin itong si Mr. Miller ay estudyante ng Sakura University. Sa Nihongo, Mira-san wa Sakura Daigaku no Gakusei desu. Mira-san wa Sakura Daigaku no Gakusei desu. Ganun lang po kadali, di ba? Tuturo ko ngayon sa inyo kung paano sabihin sa Japanese kung saan ako nagmula. Ang ating pong pattern is kara kimashita. Kara kimashita. Or I came from. Unahin mo lang po muna yung place, yung name of place, tapos po kara kimashita. For example, ako po ay, halimbawa nasa Japan na po tayo ngayon. Sasabihin ko, I came from Philippines. Nagmula ako sa Pilipinas. You can say, Philippine kara kimashita. Philippine kara kimashita. Okay. Ngayon po, kung wala naman po tayo sa ibang bansa at nandito lang po tayo sa Philippines, pwede nyo pong sabihin ang ating lugar dito. For example, ako, Laguna.
Laguna karakimashita. Laguna karakimashita. Ganun lang po kasimple. Ikaw, taga saan ka? Mag-Jiku Shokai po ako ngayon. Ang Jiku Shokai ay self-introduction. Hajimemashite. Watashi wa Prince desu. Kyoshi desu. 30 歳です. Philippine kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Okay. Yun po yung basic na pagpapakilala. Yung una ko pong sinabi is hajimemashite. Sinasabi po natin ito for the first time. Kapag po tayo ay magpapakilala, ito po yung unang phrase na ginagamit natin. Next po, yung aking pangalan. Watashi wa Prince desu. Okay. Yung next po, kung ilang taon na ako, kung anong ginagawa ko sa buhay, at yung last part, yung dozo yoroshiku onegai shimasu, ang ibig pong sabihin nito, please be good to me, or nice meeting you. So, yun po yung ibig sabihin nun. So, ikaw, kaya mo na bang mag-Jiku Shokai sa mga tinuro ko sa'yo? Kung kaya mo na, marami ka bang natutunan sa mga itinuro ko? Nagustuhan mo din ba ang aking video at gusto mo pang matuto ng Japanese? Pwes, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe to our channel. Maraming salamat po!